wag kang tumawa, Director Rama. Don't, please don't. This is no joke. No, don't. Don't ever do that. This is no joke. Kaya galit na galit si Senator Win. Tuwing naghihiling dito, tumatawa. Kanina, tatawanan kayo ni orasyon. Don't do that. Okay, this is a serious matter. Ma'am, hindi mo naintindihan yung tanong ko eh. Okay, reactive kayo eh. Meron na nga na eskwelahan sa Quezon City and there are several schools also na nireklamo sa programa ko na nag-graduate ng estudyante hanggang high school. They graduated sa high school and then going to college na. Pagdating sa college, hindi kayo accredited ng DepEd. Hindi kayo pwede rito. Sayang yung pinag-aralan nila. Yun yung ibig sabihin. So wala kayong way na magmamonitor lahat ng mga eskwelahan. So ibig sabihin, pag hindi pa lang nag-apply sa inyo, wala na kayong pakialam para i-monitor yan to make sure sila ay karapat-dapat na magturo o magtanggap ng mga estudyante sa high school. Thank you, Mr. Chair. My question sa DepEd muna, what is the wisdom behind the automatic qualifications of grade 10 students in certain schools against the advice of PAYAC? Sorry, Mr. Chair, can you repeat that po? Automatic grantees of schools. No, di ba nabanggit mo kanina, PAYAC, na mga schools kaya nga nagkaroon ng mga katiwalaan, marami nakalusot dahil ginawa ng DepEd sa provision nila pag lahat ng schools na may grade 10 students na in-offer, then automatic as long as may permit sila, mag-open silang ganung klaseng schools qualified, right? That's right. Yes, Senator. Okay. Mr. Chair, we would like to address that. Number one, because during the time when the senior high school was implemented, DepEd was not fully capable of accepting all the senior high schools po. Meaning, may kakulangan po ang DepEd when it comes to facilities and teachers. Kaya po, ang ginawa, the senior high school voucher para ma-accommodate po yung ating magiging senior high school grade 11 and 12, pinasali po ang mga private schools. Wala pong recognition at that time because kakastart na lang din po ng pag-implement na senior high school. Which is, if you compare it sa junior high school, which is matagal na po yun, Mr. Chair, na ginagawa natin. So, yung pag-expand ng K-12, DepEd didn't have enough buildings, enough teachers. Kakastart lang po din ng senior high school. Kaya po, lahat ay na qualified to join the program po ng voucher to help DepEd educating our senior high school. Okay, yung mga estudyante na nag-apply for voucher program, yung school ba nila ang nag-apply for them or they are the ones who applied for themselves? And then who does the vetting? So, for the senior high school voucher program, yung sinabi po natin na automatic grantees po are public school learners and then those who are grantees na po ng education servicing contracting ng junior high school. Yung mag-a-apply lang po through the online voucher application portal and then it's DepEd and PAYAC po who checks on the application po, Mr. Chair. So yung mga estudyante mismo ang nag-apply, not the schools applying for them. Kaya nga nagkakaroon ng katiwalian. Yes, Mr. Chair. It's the learners applying po through the OVAP po, Mr. Chair. And then, ang gumagawa ng vetting, screening, ay yung PAYAC and DepEd. Yes, Kanino Mr. Chair. pinapadala yung application? Diretso sa PAYAC o Meron sa po DepEd? siyang online. Okay. Doon po sila nag-a-apply po online, Mr. Chair. Okay, so how do we know na yung mga applicants ay galing doon sa mga schools na congested talaga? Kaya nga, yun ang purpose ng ano natin, itong IGASPE, ay dahil sa i-decongest yung mga congested na mga eskwelahan. Right now talaga, Mr. Chair, we don't have any kind of tool that would inform us na kung galing po siya sa congested na mga schools. No? You don't? No, we don't have a tool yet. Pero yun ang purpose ng ng Yes, IGASPE. yes, Mr. Para Chair. ma-decongest yung maraming mga eskwelahan Yes, sa Mr. Chair. public schools at malipat sa private. So wala kayong tool para malaman. So parang bulag kayo, tanggap kayo ng tanggap ng mga estudyante na Malalaman galing sa... malalaman naman po natin, Mr. Chair, but hindi po kami nagsasabi na kung hindi ka galing sa congested public schools ay hindi ka namin isasama. So, Pero dapat pag hindi galing sa congested, kunyari, galing siya sa isang public schools na wala namang congestion. Okay?
bakit niyo tatanggapin yung mga estudyante na mag-apply sa inyo going to private school? There's no congestion, di ba? Yun naman talaga ang idea is to decongest public schools na marami ng estudyante sa aisle na lang na nakaupo, sa puno ng mangga na lang nag-eskwela. Doon kayo concentrate. So sabi mo, wala kayong tool. So ibig sabihin, bulag kayo. So kahit na sinong estudyante mag-apply ng e-GASPE para mapunta sa private, qualified, wala kayong ginagawang proper vetting. Would like to address, no, sorry, not necessarily the tool. We just don't disqualify po yung mga learners not galing, hindi po siya galing sa congested. So, if ever from public schools, we accept them po on the program. You so, do? Yes. Why do you do that? Kasi ang purpose naman talaga ng e-GASPE is para ma-decongest ang mga public schools na siksikan ng mga estudyante. So kung merong mga estudyante from public schools na hindi naman congested, mag-apply, papayagan nyo makapasok sa programa. Yes, sir. Because Why? may iba din naman po, sir, na private schools na hindi, though walang congestion doon sa public schools, pwedeng wala din pong mismong public schools na near po sa location nila. So we have mission schools No, po you sa did from the mention kasi private kanina, schools. pumapayag kayo mga estudyante galing sa isang public school na hindi naman, wala namang congestion, Yes po. pero gusto lang pumunta sa private, papasok sa programa. Yes Pero po, ang Mr. idea Chair. naman talaga ng e-GASPE to decongest public schools. Yes, Mr. Chair. So is it because of yung sabi nga distance? Yan yung reason? It can be, Mr. Chair, yung So kung yan ang na reason, acceptable yan. Pero kung yung reason lang ay tanggap lang kayo ng tanggap, wala kayo ibibigay ng concrete reason, hindi tama. Opo. Hindi That's maganda. noted That po, is Mr. something Chair. na dapat pag-aralan nyo. Yes, Kaya Mr. siguro Chair. galit na galit sa inyo si Senator Win kasi andun din ako at that time. Sobrang galit ko rin. Now, 1.2 million students pasok sa programa. Yes po, Mr. Chair. So identified ba kung saan itong mga estudyante galing na ito? Where are these students are coming from? The What schools po, Mr. Chair. What areas? Meron na tayo divided? Yes, Mr. Chair. We know na saan po sila galing or ano pong grade 10 completer po sila, Mr. Chair. Okay. Now, maganda yung nabanggit ni Senator Win, marami sa mga pasok sa programa nyo sa e-GASPE ay mga non-poor na dapat ang purpose nitong e-GASPE, isa sa mga purpose nito ay para matulungan itong mga students na mga mahirap na sila dapat ang bigyan ng priority para makapasok sa e-GASPE. So paano nakakalusot itong mga non-poor students? As what I've mentioned before, sir, no, the voucher program stated lang po yung prioritization. So in short po, sir, kung meron pa pong enough po na vacant po no na vouchers for others po, kaya po sila nakakapasok kasi priority lang po natin yung mga underprivileged po. So we did not say na only poor will be able to join in the program. In fact po, sa aming discussion also in the House of Representatives where they also wanted to expand the bill, we mentioned there that it can be from poor to middle income. So, yan po. Kasi kung sasabihin lang po natin poor, baka po meron pa pong fiscal space for I agree others with you, to join. stating na kahit yung mga middle income, ma-accept na rin siguro. Pero ang tanong ko ngayon, wala bang support program kayo dyan sa DepEd para doon sa mga deserving, very poor students who wants to get into the program? Kasi alam naman natin, yung sa e-GASPE, ang binabayaran dyan, tuition lang. Yes, that's diba? right po, Mr. Hindi naman to Chair. full scholarship. Apo, Now, Mr. Chair. syempre, pag sa private, nandyan yung pamasahe, nandyan yung uniform, nandyan yung libro, project, etc., etc. So kung mga mahirap na estudyante, sobrang hirap talaga, and they want to get into the program at bibigyan ng program, tuition fee, paano pa yung mga extra na kakailanganin pag sila pumasok sa private schools? So walang support program for that. As of now, Mr. Chair, since the DepEd and the government assistance as voucher program is limited to the tuition fees, na-mention nga po no, ni Senator Win yung enrollment natin ng mga other
public school students na grade 10 completers in high tuition fee na mga schools. Sinulatan po natin to sa DepEd at we requested the explanation from this high tuition fee na schools, and they mentioned to us na with the government subsidies, meron din po silang institutional scholarship na binibigay. So it's not only the parents or the learners who give out something sa tuition fee, but tinutulungan po sila nitong mga high tuition fee na mga schools for their institutional scholarships. But as of now, kung ang DepEd po ang magbibigay ng for example yung transportation, uniform and everything po, Mr. Chair, wala po tayong ganon. Back in 2024, sa isang hearing, napag-usapan natin yung pag-audit sa PAYAC. And I think PAYAC was exempted from audit at that time, simply because, as nasabi, kasi it's a private entity. And then in DepEd said that, kasi question ko bakit hindi gusto ko malaman yung audit report tungkol sa PAYAC, and I was informed by DepEd, I don't know if it was you at that time, who told us na hindi pwede ma-audit kasi hindi pumapayag ang DepEd dahil private entity. Tama ba? Tama pa rin yun? That's right, Mr. Chair. And then in 2025, the year after, the Supreme Court came up with a ruling na since public funds ang dumadaan sa PAYAC, ang inahandle ng PAYAC, therefore it's auditable. So, meron na Supreme Court ruling pertaining to that. So, meron na bang audit na ginagawa sa PAYAC, sa mga activities ng PAYAC, since nag-handle kayo ng public funds? Sa PAYAC naman siguro? Yeah. Senator, good afternoon. The funds that are for GASPE are actually DepEd. DepEd has the funds and downloads this directly to the schools. Okay. So the 40 billion on GASPE is not with PAC. These are all with DepEd, and they And download. GASPE. Yeah, So yung all the GASPE GASPE na-audit? funds are all from DepEd, downloaded directly to the schools. To the schools. Okay, Yes. don't GASPE na audit ba ito? Yung GASPE? Yung GASPE funds po natin, Mr. Chair, yes po, ino-audit na po ito ng COA po. So, Mr. Chair. dati hindi. I think they were also, ino-audit pa rin po nila. I think the first one na naabutan ko po is yung 2018 po, Mr. Chair. 2018, they've conducted audit on that. And then another one in 2023 and 2024 and 2025. Okay. Okay. Few questions na lang, Mr. Chair. Dito sa 41 something billion for year 2026, 41.18 billion. Kanina pansin ko nga, although wala pang batas, roll out lang to sa junior and senior high school. Meron din naman kasi congestion sa mga grade levels na below ng junior senior high. So wala bang programa sa ngayon para sa mga grade 5, grade 6 Yes. students? Currently, grade 7? currently, Mr. Chair, wala po, and we need a law to expand. Kaya po meron pong pinapasa ngayon sa House and also in the Senate for the expansion of the voucher, which is from kinder to grade 6 po, para masama na po yung elementary po currently, Mr. Okay, Chair. couple questions na, Mr. Chair. So, run us through. Alimbawa, ako, estudyante sa senior high, and at least nakapag-aral ko sa public school, so, kung saan man school ako, at least 2 years, tama? Yung mga requirements o hindi? O basta ka na lang pag galing ka sa private, pumunta ka sa public, and then one year ka pa lang, pwede ka na mag-apply agad sa programa para sa private ulit? Okay, for the senior high school voucher, Mr. Chair, kailangan po completer po kayo, meaning nag-graduate po kayo ng grade 10. So whether in public schools, category A po kayo, automatic grantee po kayo kasi galing po kayo sa public schools. Okay. Pag kayo po ay completer ng grade 10 sa private schools, 2 questions po. Kayo po ba ay dati ng ESC grantee or the Education Service Contracting grantee ng junior high school? If yes po, category B po kayo, automatic din po kayo ng grantee. Wait a minute. Wait, sorry. Okay. Sorry. Okay. So, yung isang estudyante, completer, sabi nyo, grade 10,
galing sa private schools, whatever school that is, qualified siya sa programa. Qualified po siya automatically if grantee na po siya ng education service contracting. Apo. Okay, alright. Alright, now, so, alam mo, mag-apply ako and then once I applied para mapasok sa IGASPE, ano yung mga procedures, yung mga process na the students, the applicants has to go through? So if you are automatic, wala na po. Okay? Meaning, ipakita nyo lang po yung school card nyo, malaman na po na galing po kayo sa public, Okay. or ipakita nyo po yung ESC certificate na kayo po ay dati ng grantee. Kung yung pong hindi po kayo kasama doon sa A and B category, pupunta po kayo doon sa online voucher application portal. Okay. Doon po kayo magsasubmit ng inyong mga, depende po if you are an ALS. So, kailangan po yung record po na kayo ay ALS passers, or yung tapos PEPT din po, yung Philippine Placement Test, kung passer din po kayo doon. Tapos, meron din po kaming pinapa-sign po na affidavit of financial income po ng family. Kasama din po yun na ipapasa sa online voucher application portal. Sino decide kung saan school siya mapupunta? The student or kayo po sa DepEd ang mag-assign ng eskwelahan? Ang student po ang mag-choose kung saan po sila na private school mag-e-enroll, Mr. Chair. So of course, meron kayong gagawing vetting o screening doon sa isasabit yung pangalan ng private school na gusto niyong lipatan, tama? Yes, Mr. Chair. So bakit marami nakalusot ng mga kalokohan at yung pala yung mga ghost students tapos yung mga eskwelahan ay hindi naman pala accredited, so on and so forth? Okay. So, different po kasi yung qualification talaga or quality assurance ng private schools, Mr. Chair. Yung sinasabi po nating permit lang po sila, it's because pinayagan po ng DepEd po, no, dahil wala na nga pong enough public schools na masasama dun sa programa. Yung recognition po, it's underway. Yung guidelines din po is for finalization din po, no, sa ito naman po sa Private Education Office, yung nagka-craft po ng guidelines ng recognition. Ngayon po, yung nakakalusot po, Mr. Chair, hindi po kasi sila dumaan din po sa OVAP. Kumbaga, binibill na lang po agad ng schools. Dati po kasi dahil hindi po nag-check ang DepEd, pwede po kayong maglagay po ng mga pangalan doon with LRNs tapos isubmit po sa DepEd. Kaya po siya lumusot before. Di ba, okay, yung student nag-apply, gumawa ka ng pre-screening, qualified siya, and then nilagay ng students ang school gusto niyang pumunta na private school. Wala kayong gagawing thorough screening, vetting doon sa school na preferred ng estudyante na pupuntahan. Wala kayong ginagawang pag-iimbestiga. Kaya maraming nakakalusot ng mga eskwelahan na hindi naman pala dapat kayo mismo, nanggaling mismo sa inyo, may mga schools dyan, modus operandi nila, magpuput up ng school for the purpose para makapasok, modus lang itong programang IGASPE. So therefore, parang burara kayo dyan sa DepEd, wala na kayong ginagawang betting sa mga private schools na pupunta ng mga estudyante. Oo. Currently po kasi sa programang nag-IGASPE. Yes. Currently po kasi, sir, wala po tayong recognition. Kaya we cannot say also na we can only approve those recognized na senior high school because we don't have the guidelines yet for the recognition of the senior high school. But hopefully, Director Quintana here can also shed light on the recognition of senior high school. Kasi once the policy is also in place for the recognition, we can place that po sa GASPE natin, which is already incorporated na lahat lang po ng senior high school private schools na makakapasok sa voucher program are those recognized. Yung bagong policy nyo. Yes po. Para wala nang, hindi na maulit yung dati mga katiwalaan na na-flag doon nyo nga. Yes, sabi nyo may Mr. mga Chair. nakasuhan and all. Very last na. So may mga kasabot na DepEd, sabi nyo kanina, kaya nakakalusot itong ganitong klaseng anomalya. So these people na from DepEd, can we get their names? At gusto ko malaman kung nasaan ang kaso nila. Baka mamaya mawala lang. At ma-dismiss lang itong mga kaso ito dahil malakas kayo mga Poncio Pilato.
It's already pending kasi po sa criminal case, Mr. Chair. I'll But give can you give the committee Yes, a I'll give copy you the ano kung sino po. mga nakasuhan at ano na status ng mga kasong yan? Yes, Okay. Mr. Chair, we will submit po. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Thank you.